Naniniwala tayo kahit sino pang hadlang. Ang ating alaala, bumabalik ang ating pag-ibig. Ang akala. Ilang beses nang lumuha, nasaktan at nasugatan, sakit at iniis, kahit nahihirapan, lahat ay kakayanin, basta't ikaw ang makakapiling. Basta't ikaw ang makatuluyan, sikreto tinago ng puso lumalaban. Mahal kita, ngunit mahal mo siya. Bibitawan na lang ba kahit puso'y kumakapit pa? Ngiti mong kay ganda, ngunit nakakabulag. Haplos mo walang katulad, ngunit nakakasugat. Iiyak ka lang dahil lahat ko'y hindi sapat. Basta't ikaw ang makatuluyan, sikreto tinago ng puso lumalaban. Mahal kita, ngunit mahal mo siya. Bibitawan na lang ba kahit puso'y
puso'y kumakapit, bibitawan na lang ba? Kahit puso'y kumakapit, bibitawan na lang ba? Kahit puso'y kumakapit, bibitawan na lang ba? Kahit puso'y kumakapit pa. Ako si AG and I play the rhythm guitars. Ako si Ace, ang tambolista ng banda. Ako si Oli, vocalista. I'm Lester, I play bass. Ako si Almon, ang keyboardista ng banda. Ian, electric guitars. 2014, ako, si AG, tsaka si yung dati namin vocalist. Nag-jam lang kami sa tapat ng bahay namin. Tapos, parang yan, nag-start na yung concept na paano kaya kung magbanda tayo. Tapos acoustic lang yung tugtog, tapos puro masasakit yung banda. Kaya po sakali, dahil lagi kami nasa kalsada. Well, nabuo yung mga kanta kasi namin or na-conceptualize yung mga kanta na binuo namin, sinulat namin. As in, literal sa gutter lang nung kanto ng street namin. Tapos dun sa lugar na kasi burger shop yun eh. And dun sa tapat ng burger shop na yun, marami talagang, syempre pag may mga pagkain, may mga pusa na nandun. So parang dun nabuo yung team or yung idea na para kaming mga pusa sa kalye. Ating alaala, bumabalik ang ating pag-ibig. Ang nakaraan natin hindi mabura. Nung time na yun, nagsimula talaga, wala kaming magagarbong gamit. Kasi wala kaming pambili ng drum set, wala pa kaming keyboard wala pa kaming keyboardist at that time. So talagang yung mga tinutugtog namin purely acoustic talaga na mga kanta, and kung ano man yung mga influences namin usually nanggaling sa mga artists ng mga 90s. So kung maririnig niyo yung tunog, may medyo reminiscent siya nung ganong klase ng tugtugan ng mga panahon na yun. So ang unang original song namin na na-release under Viva is yung song na Kapit Pa. It's actually a personal experience of mine. So, merong isang pagkakataon sa buhay ko na napamahal ako sa isang babae. Tapos, nagkataon na, alam mo yun, parang napaka-special ng babae yun kasi napakabait. Ganda, ganyan. Tapos, maganda rin yung pakikitungo sa'yo. So, hindi madaling hindi ma-fall dito sa babaeng to. Kaso, ang nangyari nga, nung mga time na yun, mahal mo na siya, kaso may mahal siyang iba. Oh! Sakit na. Sabali ang nangyari kasi nun. Well, lahat naman yan nangyayari pag malalaman mo lahat ng yan kung masasaktan ka man o hindi. Is kung pag umamin ka na. Which is yun yung ginawa ko. Pero ang plot twist dun sa kanta na yun, girlfriend ko na siya ngayon. Nice. Gusto ko nang limutin ang nakaraan nating dalawa. Sawa na kong masaktan, pagod na kong lumaban at ipilit pa. Aking tugon ay yakapin muli kahit minsan lang. Kahit malayo, ayokong isuko ang pag-ibig natin. Kahit hindi na sa akin ang iyong mga kamay. Kahit mapagod ang puso'y handang maghintay.
Pag-ibig mo para sa akin, di na mapapasakin. Gusto ko nang isipin ang tadhana para sa ating dalawa. Sawa na kong masaktan, handa na kong lumaban at yakapin ka. Aking tugon ay yakapin muli kahit minsan lang. Kahit malayo, ayokong isuko ang pag-ibig natin. Kahit hindi na sa akin ang iyong mga kamay, kahit mapagod ang puso'y handang maghintay. Sa iyong mga ngiti, sa iyong mga tingin, pag-ibig mo para sa akin, di na mapapasakin. Nung panahon na yun po kasi, medyo hindi ko na rin alam kung anong gagawin ko sunod. Kasi nakatambay lang ako sa bahay. Tapos si Lester, nag-text sa akin na sabi niya, Tol, pwede ka bang pumalo sa amin? Kasi matagal na rin naman akong sessionist ng banda bago ako naging official band member. Tapos, ayun nga, pagdating namin sa bahay nila AG, jam-jam kami, sabay sinabi niya na okay ba kayo? Ipirma tayo ng contract. Noon pa man, pangarap ko na talaga na maging kilala
as musician po, kami pa, mga high school pa lang kami nila Les, nila AG, talagang pangarap na po namin. Nataon lang. Di ba kami kabash? Nataon lang na kahiwa-hiwalay kami ng Guitar kasi siya, tol. Oo, nagkahiwa-hiwalay kami ng grupo. Kasi yun, pagbalik ko ng music scene, sila nakasama ko kaya sobrang seren. Tapos sa bonus pa na nakapirma nga ng record label. Kaya sabi ko, baka ito na yung stepping stone namin para mas makilala pa. One time, sumession ako kaila sa Pusakali. Tapos, after 2 months nun, nag-text sa akin si Lester. Sabi niya, pwede ka bang sa amin, parang mag-fill in muna. Kasi ang nangyari kasi is, umalis yung dati nilang vocalista. Okay, sige, pag-iisipan ko muna. Kasi may other plans ako nun eh. Meron na kasi akong plan na aalis ako ng bansa. Doon ako magtatrabaho. One time, yung memorable is, I think medyo malaki yung gig sa B-side. I think. Tapos yun nga, di ko pa kabisado yung kanta. So yung sumalang ako, medyo kinakabahan ako nun syempre. Kasi matagal na ako din nakapag-perform talaga ng ganun. Mostly session lang, nag-gitara lang. So ayun, may cellphone ako. Pero na-iraos ko siya kasi di naman nila nahalata kasi madilim nung panahon na yun. Kaya okay lang. Naging member ako na po sa Kyle. Which is hindi ko pa sure kasi parang hindi pa nagsisink in sa akin kasi matagal kong nawala sa scene tapos bigla akong papasok sa isang banda na medyo pakilala na siya. Kaya hindi pa talaga ako makapag-decide. Kumbaga sila lahat, pirmang-pirma na. Ako na lang yung hindi. Kasi syempre di ko naman talaga paalam eh. Parang di pa nagsisink in sa akin na ito naman yung gagawin ko for the next 5 years ng buhay ko. Pero syempre, rockers ako eh. Hindi, si AG sa ato si Lester, parang naisip ko na, paano kaya kung hindi ko siya tanggapin? Ano kaya yung mangyayari sa akin after 5 years? Magsisiyan ko ba siya or hindi? Ayoko magkaroon ng ganong question sa buhay ko. Kaya, ginawa ko, nag-sign na lang ako. Sabay sa pag-awit at pagsayaw, basta ang piso
para siya parang tungkol siya sa relationship mo dati. Tapos inaalala mo lang yung mga, usually kasi mga bitter moments na naalala mo, mga masasakit, kung ano-ano pang malulungkot. So yung ating alaala, parang sinasariwa mo lang yung relationship mo at naging thankful ka din sa relationship na yun. Sinasariwa mo yung mga moments na masasaya kayo. Ganun yung idea ng banda. So sa mga na magtatanong kung ano man yung meaning yung chinachant namin sa may bandang gitna. PM niyo si Bay. PM niyo si Bay. PM is na. Doon mo na to ang malipayong kagahapon. Visayan word yun. So, doon nagsimula yun. So, sa mga nagtatanong, yun yung meaning, sariwain natin ang ating mga kagahapon. Alaala. Alaala. Kwento ng pag-ibig, kwento siya ng dalawang tao nagmamahalan. Alam naman natin lahat na kung paano mag-umpisa ang relationship, from stranger to special, gano'n. Ano siya, yung perspective ng songwriter doon, na nagkaroon siya ng happy crush sa umpisa, tapos sa gitna ng song, naging sila, tapos doon sa last verse, parang pangarap na nung songwriter na siya na habang buhay. Personal experience yun. So, dun sa perspective ng songwriter, which is si Bay, ikaw na lalaki, kung hindi mo rin naman, kung nagandahan ka sa isang bulaklak na naglalarawan sa babae, kung hindi mo lang din naman ito aalagaan, didiligan, huwag mo na lang din pitasin. Kumbaga, hayaan mo na lang siya. Hayaan mo na lang siya. Yung kagandahan ng bulaklak, tingnan mo na lang siya. Huwag mo na pitasin. Tangi kong dalangin, sana'y hawiin ng hangin at magbalik sa'kin ang iyong tingin at nang ako ay mapansin, bulaklak kong marikit ang puso ko, nalulumbay sa'yo na mo't napagtantong sa'yo, natutong umiling na sana'y hayaan mong isilong ka sa'king pagmamahal, at kahit umulan, kailan naman ay hindi ka iiwanan. Bulaklak kong marikit ang tamang panahon sa atin ay dumating.
akong marikitang kwento ng pag-ibig ko'y sa'yo inukit. At sa isang tula at nilapatan ko ng himig, lagi kong pakikinggan at pinatago sa sulong ng aking puso, hanggang sa dumating sa atin ang hating gabi ng ating buhay. Ang laki rin ng evolution ng Pusakali pagdating sa personal lives namin. Ang laking bagay yung pagbabanda namin sa pagiging normal na tao, yung araw-araw na pumapasok sa day jobs and yung kung ano mang ginagawa pa namin sa buhay. So, yun. Mula dun sa day job era, yung day job na nakikita nyo kami na nagtatrabaho lang, meron na kaming naibubuhos na para sa passion namin. Pusakali is honed me to be a more professional musician. Saka, yun nga, yung small things like maging on time sa gig and something like that. Wow! Hindi ko sorry talaga. That's it. Hindi ko mag-react dun eh. Okay. Ayun, okay na. Ubus na din mo rin. Ngayon po sa kalye, para sa akin, yan yung pangalawang pangalawang chance ako na yan sa musika. So siya lang yung bumuhay ulit sa akin. Siya yung bumuhay sa pangarap ko ulit. Yung Pusakali para sa akin, way yan sa akin para mag-improve pa, tsaka para magkaroon ako ng ibang ideas out of the box na hindi ko inaakala na meron pala ako nun. So, way siya na pag-develop din ng sarili ko as a musician at the same time, para mag-enjoy, maging libangan. Kung sa kalye, parang katulad kay Almon, yung nag-i-enjoy ka pero responsable ka na dapat kasi kung dati tropa-tropa lang, ngayon may mga big companies na watch out sa mga salita mo, sa mga galaw mo. Kaya nagiging responsable kami mga nila lang. Bumait ka. Yes. Isa siyang parte ng bawat isa sa amin. Ano yan parang kapag wala, hahanap-hanapin mo yan So, hindi mo siya maihihiwalay sa bawat isa sa amin. Hindi lang naman bawat isa. So, meron yan Pusakali feel sa bawat. Parang, yun. Yun lang. Nakatingin sa mga bituin, nagtatanong kung makakamtan pa ba ang aking mga dalangin. Kahit saan man makarating, damdamin natin na tumipigil na lang sa halik ng hangin. Ang hanap ay ikaw, simula hanggang matapos, subukin man ng agos. Ituloy, abutin at sumayaw, masakit man ang kahapon, anurin man ng alon. Hihigpitan ng aking kapit, dalangin ng puso't isipan natin ay nagbabalik sa akin. Bilang mong pumiglas, nasa tapos, ligaya na tayo.
man sa akin. Oh, ang angat ay ikaw, simula hanggang matapos, subukin man ng agos, ituloy abutin at sumayaw, masakit man ang kahapon, hanurin man ng alon. Oh, ang angat ay ikaw, simula hanggang matapos, subukin man ng agos, ituloy abutin at sumayaw, masakit man ang kahapon, hanurin man ng alon. Hangad in Tagalog is desire. So I guess like not I guess, but the message of the song is if you're like passionate with something we want to do, just keep on pursuing it. It's actually not a hugot song. It's it's a very positive song, cheerful song. Brysum was formed last 2013. It was supposed to be a solo project of mine. And then yung mga kabanda ko, nakilala ko through group of friends kasi may mga kanya-kanya kaming banda dati. Tapos nung nag-disband yung mga banda namin, and then we decided to form Brysum. At first, si Jeff muna, he plays drums for my solo project before as Brian Sombero, and then came in kasi kaibigan nila, and then si Jason din nawala dito ngayon, siya yung bassist namin. Ayun, and then we decided to form it as a band. So we just took, dahil sobrang hirap mag-isip ng pangalan sa isang banda. So we took the first 3 letters of my first name and my last name, which is Brisom. So that's why we're called Brysum. Parang kailan lang buhay ko'y walang gulo, may minamahal at minamahal ako. Nang makilala ka, buhay ko'y biglang nagbago. Ako'y nagtataka, isip ko'y litong-lito. Bakit nga kaya iisa ang puso natin? Hindi naman natin maaaring hatiin. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo, sana dalawa ang puso ko, hindi na sana kailangan pang pumili sa inyo. Para bang tukso na di ko kayang matalo, isip ko'y lito, walang mapili sa inyo. Sabi nga nila, hindi maaring magpantay pag-ibig sa dalawa. Kaya tanong ko lagi ay, bakit nga kaya iisa ang puso natin? Hindi naman natin maaaring hatiin. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito. Kung sino sa inyo,
sa inyo'y mawawala. Di makakaya pag-ibig na nadarama. Kahit alam ko na darating din ang araw, napipili ako kung siya na nga o kung ikaw. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana nalilito kung sino sa inyo. Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana kailangan pang pumili sa inyo. Sana dalawa ang puso ko. Sana. Since we're kids, yung mga parents namin mahilig makinig sa music. And then, siguro sila yung isa sa mga nag-impluwensya sa amin. Well, actually, sila talaga yung nag-impluwensya sa amin. Sa'yo ba sino? Ganun din, Pwede, pero pero nag-start din sa atin. Sa akin naman, syempre kuya ko. Yun talaga. Start talaga ito lahat. Our sound is falls into the synthwave, retrowave pop genre. Yeah. To explain kung ano yun, Tim. Well, yung synthwave or retrowave, New retrowave eh. New retrowave synthwave. it's, yung ganun tunog is heavily influenced by the 80s. So yung Synths of the 80s. Eh. Yeah. Sorry I don't mean to correct you. Kasi pag sinabing 80s kasi baka-isipin nila, alam mo yan, may mga inquiries na tayo ng mga, nagpa-cover pa kay 80s. So anyway, So yun, like, paano ba yung pinaka-aesthetics ng synth? no 80s, Yung like 80s. when you listen to, I don't know if you're familiar with Blade Runner or Tron, noong 1980s. Mga Kasi parang sci-fi, mga soundtrack, sci-fi, sci-fi soundtrack siya na nilagyan ng vocal arrangement, pop arrangement. So, yun, we're very heavily influenced by the synth of the 80s. Siguro pati na rin yung mga electric drums dun mo konti. Yun, yung mga, exactly, yung mga beats, mga drums, yun. Mga gated drums, gated snare, synth bass. Yes. We were just playing around the metro, name it, like Sagiho, Route 196, 19 East, 12 Monkeys. Yun lang, hanggang ngayon naman din. And then, nag-record talaga rin tayo agad. Tapos we decided to just be a recording artist right away because that time nung binuo namin yung Bryson, as in sobrang daming lumalabas ng mga original artist talaga. So, the way we make our songs usually starts with me and Tim. We hibernate inside our home, inside our house for weeks. And then working on a track, and then tapos ginagawa namin, tinatapos muna namin yung buong arrangement ng song with gibberish lyrics. And then babato namin siya kay Jason. Tapos pag i-gel niya yung mga lumalabas na words sa bibig ko. And then yun, mag-iisip kami ng theme. And then babato niya sa amin. And then dadagdagan ko ng words, i-arrange ko siya. And then that's it. So that's how we make music. Make a song. Sumabay sa awit ng damdaming ito, ang sigaw ng pusong di na magpapagapos. Ikaw ang kailangan paniwalaan mo, di na magbabago.
di na mapapago. Sabi mo, wag na labanan ang mundo, bumitaw na lang, iwanan sa gulo. Kung sakaling maging tayo, anumang mga hadlang, sundin ang ating puso. Mahirap man, hindi ka sasaktan. Hindi ka sasaktan. One, two, three, four. Tuparin na natin ang pangakong ito. Ikaw ang tadhana, wag na kong pagdudahan. Sabi mo, wag na labanan ang mundo, bumitaw na lang, iwanan sa gulo. Naniniwala tayo, kahit sino pang hadlang, di na dapat pang matakot. Ako man ang masaktan, alam kong magiging tayo. Papangako kong hindi ka sasaktan. Ikaw ay ahagan. Ikaw ay ahagan. Hindi ka sasaktan, palaging hahagan. Hindi ka sasaktan, ikaw ay hahagan. Naniniwala tayo, kahit sino pang hadlang, di na dapat pang matakot. Ako man ang masaktan, alam kong magiging tayo. Papangako kong hindi ka sasaktan. Ikaw ay ahagan. Ikaw ang kailangan paniwalaan. Di ka sasaktan. 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 Okay, the Hagkan was written by Jason Randero. Tapos meron din ako mga sinunod na lyrics doon. It's actually for a person na mahal mo. Like hindi mo siya, it's about assuring that special someone na you'll be or with him or her, just, you know, by their side no matter what. When we made Baliwala, that's actually our first may Bigkas pero we never considered Bigkas yung song namin nun as part of na kasi nga medyo iba yung tugtugan, iba yung sound ng song na yun. So technically, Bigkas is our first Baliwala is our first attempt sa sound namin and it worked. So thankful kami sa mga tao talaga na sobrang
kagusto mo. Dadig kami. Although na maraming tao na may mga tweets kami na nare-receive, tapos mga messages. Baliwala was written by our bassist as well, si Jason, and then ako, meron din ako mga sinulat doon. It's about unrequited love. Ano siya, yung hindi niya masabi lahat ng tunay na damdamin niya ay isang tao. So, yun. And then our music videos for Baliwala ay Hagkan, magkadugtong po sila ng story, and it's about two women loving each other. So, and we're proud to say that we're an LGBTQIA ally too as well. So that's why ganun yung mga two videos na. So, like we said, we celebrate more of what's happening to our scene, and we're really thankful sa mga kasama namin sa industry na sobrang pumuputok at sumisikat. Kasi dinadala nila lahat sa eksena. And then we're just here to make more music and just keep on making like quality music. And we just wanna give back to the scene because we owe it so much from the people that listens to us. Yes. So yun, nandun na kami. And we're just having fun. Cliché, pero totoo talaga yun eh. Sobrang dito na kami masaya sa ginagawa namin. Damdamin kong nakatago pa rin magbabago kaya bukas. Salat sa init ng mundo kung hilo, ikaw lamang ang lunas. May tapang bang ihayag ang gusto kahit baliwala muna. Makikinig ba sa tinig ng puso o baliwala, mababaliwala? Ikaw palagi, laman ng isip, ngunit di mo alam. Wala masisi, kundi sarili, pagkat di mo alam. Patutunayan ng damdaming ito, mahirapan man bukas. Masugatan, masaktan, mabigo, kakayanin ang lahat. May tapang bang ihayag ang gusto kahit pa